ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat, mga mananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga sandali pong ito, mga kaibigan, mabuting bagay na tayo po ay atin bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng ating Panginoon, sapagkat ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng ating pagtupad ng salita ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng kasulatan, mga mananampalataya, bago nga pala ang lahat, ako po ay mananalangin kasama kayo, ang mga nakikinig. Mapagpalang Diyos, kami ay sa iyo lumalapit upang ang salita mo mapapakinggan o mapapanood ng mga ibig na matuto ng katuwiran ng Panginoon Diyos kung paano pananampalataya ay kasihan ng Espiritu. Pagtagumpay mo na pahalaga nilang mga salita mo, pagbungahin mo kanilang pakikinig ng pananampalataya, na ang bawat isa na may pagnanais na maging kabahagi sa Iglesia ng Panginoon ay atin magawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos, pagpalain ng bawat isa sa amin, maging sa nagbabasa ng salita mo. Ituro mo ang mga bagay na ikatitibay, ikatututo ng mananampalataya sa pangalan mo. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Purihin ang Panginoon. Kaya po, mga kaibigan, mananampalataya sa pangalan ng Panginoon, na ang layunin ng pagbabahagi ng salita ay upang maituwid ang ating pananampalataya, sapagkat napakarami ngayon ang mawala sa tamang pamamaraan ng pagsunod ng pananampalataya sa iyong dakilang banal na pangalan. Kaya minabuti ng Panginoon mga giliw na mananampalataya na ang kanyang mga salita ay maibahagi sa lahat ng mga tao. Kaya mayroon tayong pagpapahayag ng salita ng Panginoon upang ang mga maling paniniwala, mga maling pagsunod ay maituwid. Kaya layunin ng ating Panginoon ang salita niya ay ipangaral. Ayon sa kanyang mga salita sa aklat ng Mateo 28, ang talata nito ay 29 hanggang sa 20. Dito natin malalaman ang kanyang mga tagubilin sa atin, na sinasabi sa aklat ng Mateo. Ang sabi dito ng ating Panginoon bilang bilin, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20 talata, ang sabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya po mga giliw na mananampalataya, napakahalaga na ang atin dapat na nasusunod yung ipinagtagubilin ng Panginoon. Saan niya ipinagtagubilin? Na sa kanyang mga alagad. Dito sa ating binasa, yon ang bilin ng Panginoon na sabi sa kanyang mga alagad, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sabihin lahat ng mga tao. Paano tayo magiging alagad? Mga kaibigan, magiging alagad tayo ng Panginoon, hindi lamang yung kanyang mga tinawag sina Pablo, sila Mateo, kundi lahat ng nananalig sa ating Panginoon magiging alagad. O mga kaibigan, huwag natin sabihin na tayo ay
hindi alagad. Bawat sumasampalataya sa ating Panginoon, ang tawag doon ay alagad. Kaya sinabi nga ng Panginoon sa aklat ng Juan na sinasabing, kung kayo'y magsipanatili sa aking mga salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya ang tunay na alagad, yung nananatili sa salita ng ating Panginoon. Kaya saan natin mababasa na sinasabi sa 8, talatay 31 sa aklat ng Juan. Sinabi nga ng Panginoong Hesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya mabuting bagay na kung tayo ay nagbabasa ng salita, kung tayo nakikinig, mayroon tayong mga kaibigan tinatandaan o kaya isinusulat natin kung saan aklat, kung anong talata. Yun po ang napakahalaga upang kung halimbawa natapos tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ay pwede ninyong ulitin, pwede ninyong basahin. Ganun ang tinatawag na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kailangan para gusto mong mapatunayan na ang inyong pinapakinggan ay naroon na sa Biblia. Sabagat ang Biblia, ito po ang salita ng Panginoon na ipinagtagubilin sa kanyang mga alagad. Kaya ang bilin ng Panginoon, mga kaibigan, na mananampalataya sa ating Panginoon, ang bilin sa atin ay ang pananaliksik ng salita na mula sa ating Panginoon. Ulit, mga kaibigan, huwag natin ipag-alala na kung hindi man natin nasusunod lahat yung binabasa, ang mahalaga dito, alam natin na iyong napapakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya ang bilin niya, hindi ang bilin niya na tayong mga tao, sumama tayo sa mga relihiyon. Lalong-lalo na ang relihiyon na itinayo ng mga tao. Sapagkat sa katunayan, kaya tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon upang matuto kayong malaman ninyo na ang relihiyon pala ay hindi paraan ng Panginoon upang maligtas ang ating mga kaluluwa. Oo, mga kaibigan. Bakit nagkaganon? Na sa ating pagkamulat, nariyan na ang mga relihiyon. Oo, mga kaibigan. Ayon, kaya ang turo ng Panginoon, ituro ninyo ang lahat ng mga bagay. Oo, ituro ang lahat ng mga bagay upang tayong malaman natin. Sapagkat sa halimbawa sa inyong sinasamahang relihiyon, hindi ninyo mapapakinggan sa kanila yung ngayong ating sinasabi. Hanggang sa tayo, mga kaibigan, magtapos ang ating pagbabasa, mayroon kayong mapapakinggan pero hindi nila tinutupad. Gaya ng ating sinasabi, ayon sa salita ng Panginoon, na ang relihiyon ng tao ang nagtayo niyan, hindi ang ating Panginoon. Sapagkat, mga kaibigan, ang tunay na relihiyon, ang nagtayo dito ay hindi tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Saan natin mababasa? Mababasa natin sa aklat ng Mateo, ang kabanata nito ay 16, ang talata ay 18. Mateo 16 verse 18. Pakinggan ninyo, mga kaibigan. Ang sabi dito, ang Panginoon, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. O mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon, siya ang magtatayo. Kaya sa ating pagbabasa, kailangan yung binabasa natin, inaaninaw natin. Maliwanag ang sabi ng Panginoon. Ang sinasabihan niya ang kanyang alagad na si Pedro, sabi niya, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito,
itatayo ko ang aking iglesia. Kaya kung lilinawin natin mabuti, ang Panginoon nagsabi, itatayo ko. Hindi niya sinabi, itayo ninyo ang aking iglesia para maliwanag. Sabagat mayroon mga nagpapasimula na magturo, sa kanilang pagbabasa, hindi nila nauunawaan mabuti. Akala nila na basta't magtayo, pwede na kahit sino. Hindi po pwede na tayong mga tao magtatayo. Bakit? Sabagat, para maliwanagan natin, kaya ang Panginoon Jesucristo, ang bugnong na anak ng Panginoon Diyos, ang naging kapalit sa pagpapalit ng kautusan ni Moises. Kaya ang kautusan ni Moises, inalis na ito, pinalitan na. Ngayon, sa pagpapalit ng kautusan, ang 10 utos na utos kay Moises na ipinangaral sa mga tao, inalis na ito. Ngayon, ang kautusan ay ang kautusan ng pananampalataya na. Oo. Pinagaan ng Panginoon ang ating pagsunod sa ating pananampalataya. Kaya hindi na tayo ang magtatayo. Ang Panginoon ang magtatayo. Kaya sabi ng Panginoon, sa kanyang pagtatayo, ang sabi niya, at ang pintuan ng Hades o ng pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kaya pagka ang ating puno ng ating relihiyon na sinasamahan ang relihiyon na itinayo ng Panginoon, hindi tayo madadaig ng kaaway. Sinong kaaway? Hindi ang dablo, mga kaibigan. Kaya itinutuwid natin ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sinundan ng paliwanag ni Pablo, ayon kay Pablo sa unang Korinto 3:11. Sinabi ni Pablo, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan o pundasyon, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo ang Panginoon. O mga kaibigan. Kaya paliwanag ni Pablo, suportang talata sa sinabi ng Panginoon, na wala nang magtatayo. Bakit? Nariyan na ang Kristo, ang ating Panginoon. Siya na ang ating puno sa iglesia ng Diyos. Oo, mga kaibigan. Sapagkat yung mga taong nagkasala, habang ang tao sumusuway sa kasalanan, sumasama sa pagkakasala, mga kaibigan, yun ang hindi inalis. Pero sa ibang bagay na sa kautusan, halimbawa, nang palitan ang kautusan ayon kay Pablo, pinalitan ang kautusan, pinalitan ang saserdote, ang maging ang mga kautusan ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanata, ito ang talata nito ay 12. Yun po ang pinalitan. Sa pagpapalit, mga kaibigan, inalis na ang mga saserdote, mga hari bilang tagapagpatupad o sa mga tao, sa kautusan. Kaya nang palitan ito, mga kaibigan, ay pinagaan ng Panginoon ang gagawin ng tao patungkol sa kanyang pananampalataya. Halimbawa, mga kaibigan, sa kautusan ni Moises, ang sinusunod dito, yung mga taong hinirang ng Panginoon, yung mga saserdote. Ngunit nang baguhin ng Panginoon ang kautusan, inilagay niya ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, na kailanman hindi na siya mapapalitan. Kaya inilagay ng Panginoon ang kanyang anak, ang buong na anak, sapagkat siya ang mabuting handog. Oo, kailanman ang Panginoong Jesucristo hindi nagkasala. Samantala ang tao, mga kaibigan, bilang tao,
ito ay nagkakasala tayo. Kahit na mataas ang ating mga katungkulan sa ating sa relihiyon na itinayo ng tao, kakasala yun. Unang-una, bakit sila nagkasala? Sapagkat ginawa nila yung pagsuway sa Panginoon. Anong pagsuway ito? Ang pagsuway nila, yung pagtatayo nila ng relihiyon na hindi naman iniutos ng Panginoon na itayo ninyang tao. Maliwanag yung ating binasa na ang magtatayo ang Kristo, ang Panginoon. Ngayon, sasabihin ng katuwiran ng tao, paano ang tao tuturuan ng Panginoon nasa langit siya? Oh, mga kaibigan, maaring ganun ang kaisipan ng mga tao na hindi nila naunawa na bago pa ang Panginoon umakyat sa langit, na ipangaral na niya ang salita. Sa kanyang pag-akyat sa langit, yung kanyang hinirang ng mga alagad, ng mga apostol na 12, mga kaibigan, sila ang nagpatuloy ng pangangaral dahil itinuro sa kanila ng Panginoon yung mga pagsunod sa Kanya. Ngayon, nang sila ay nangangaral, napakinggan nila ang aral ng Panginoon, isinulat nila ito. Nabuo ngayon ang Biblia. Yan ang bagong tipan, yung New Testament. O mga kaibigan. Kaya, ang atin ngayon sinusunod, yung salita ng Panginoon. Hindi ang pagsama sa relihiyon itinayo ng tao. O, halimbawa mga kaibigan, ang ating kinagis ng relihiyon, yung mga Romano, Katoliko, sa pangalan pa lamang Romano, Iglesyang Romano, Katoliko. Oo, saan galing? Sa Roma. Hindi galing sa Panginoon. Ang Iglesia ng Panginoon, sabi niya, galing sa Kanya, galing sa ating Panginoon. Siya nagtayo. Ang Iglesia ng mga iba't ibang ngayong reliyon, mga tao nagtayo. Oo. Kaya anong nangyari sa atin, dahil hindi natin nababasa ang Biblia, naging tagasunod na tayo sa kanila. Oo. Yan mga kaibigan ang katotohanan. Kaya ang sabi ng Panginoon bilang bilin sa atin, sinabi niya sa aklat ng Isayas. Isayas ang kabanata 34, ang talata nito ay 16. Sabi niya, ang utos ng Panginoon ay ganito. Ang sabi niya, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Mga kaibigan, ang nagpisan espiritu. Kaya makapangyarihan ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Mga kaibigan. Yun po ang layunin ng ating Panginoon na kaya tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon upang matuntun natin yung katuwiran, yung katotohanan mula sa ating Panginoon. Sapagkat, mga kaibigan, ang pananampalataya natin hindi na mabigat. Hindi kagaya ng kautusan ni Moises na maraming mga ginagawa, paghahandog, kung ano-ano, pag-iikapo, mga kaibigan. Ngayon, ang Panginoon ay inalis na yung mga kautusan ni Moises. Hindi na kailangan natin magtayo ng simbahan. Bakit? Sapagkat, ayon kay Pablo, ang templo, ang simbahang pananahanan ng Espiritu ng Panginoon, yung tao, tayo na nananalig kay Kristo na Panginoon na siyang ating hari sa puso natin. Mga kaibigan, yan ang paghariin natin, ang Kristo, ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, siya'y nakatayo sa pinto at siya'y tumutok-tok. Sabi niya, ang sino man duminig ng kanyang tinig at magbukas ng pinto, siya'y papasok sa kanya. Hindi ipapasok sa bahay mo, sa kanya. Sino itong sa kanya? Sa taong nananalig sa kanya. Pagpasok niya, ibig sabihin, binuksan mo ang puso mo para ang salita ng Panginoon pumasok sa puso mo. Magbubunga ito ng pananampalataya ngayon. Kaya ang tagapagturo natin, mga kaibigan, na ituro na ang salita, nandito na ngayon sa Biblia. Narito na ang salita ng Panginoon na ito ngayon ang atin sinusunod. Kaya hindi tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi dahil sa
sarili naming kaalaman, hindi. Kundi, lagi natin binabasa ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, sa aklat ng Juan 5 talata ay 39 hanggang 34. 40. Sabi dito ng Panginoon, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapaturo tungkol sa akin. O sabi niya, ngunit ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Mga kaibigan, mangyari sa panahon ng kautusan ni Moises, walang salita na buhay na walang hanggan. Oo. Kaya sa pagdating ng ating Panginoon nang sisubuin ng kanyang ama, na atin din namang ama, o bilang tayong mga ampon, mga kaibigan, ang atin ngayong sinusunod ay ang kanyang salita upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nangyari sa kautusan ni Moises, wala silang napapakinggang buhay na walang hanggan. Ang alam nila, pag namatay, wala na. Oo. Pero pagdating ng ating Panginoon, dito tayo nagkaroon ng pangakong buhay na walang hanggan. Kaya magandang kapalaran ang sa atin ngayon na atin dinatyan ang ating Panginoon. Pinanganak tayo sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Sapagkat dito magkakaroon tayo ng pangakong buhay na walang hanggan. Kailangan lamang natin ang atin ginagawa, ang sinusunod natin yung Panginoon. Yun ang gagawin natin, kikilalanin natin sinugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ayon sa aklat ng Galacia 4 talatay 4. Sabi dito ni Pablo, nang dumating ang kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanak sa ilalim ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Kaya mga kaibigan, doon ang Panginoong sinugo. Kaya wala ng taong susuguin, wala ng taong mamumuno sa kanyang iglesia kundi siya. Kaya gagamitin natin ngayon ang salita ng Panginoon upang masunod natin ang Panginoon. Hindi man siya natin nakikita, Espiritu siya. Hindi ba natin naririnig ang kanyang tinig, mga kaibigan? Ngunit ang kanyang salita, narito sa Biblia, iniwan sa atin ito. Kaya ito ngayon ang atin, mga kaibigan, kumbaga sa paglalakbay, mapa sa ating paglalakbay upang marating natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. Kaya sabi ni Pablo, sabi ni Juan sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata nito 1, talata nito ay 3. Ang sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula o pangangaral, Biblia. Tinutupad ang mga bagay na nangasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap, mga kaibigan. Sapagkat ngayon, ang panahon natin ngayon, ito ang sinasabi ng iba na revelation. Pagwawakas na ng mundo, pagwawakas na ito. Ito na ang katapusan ng ating buhay dito sa mundo. Darating ng ating Panginoon. Pagka inabot tayo nananalig sa Kanya, hindi tayo nananalig sa mga itinayo ng relihiyon ng tao. Pag nagdating tayo ng Panginoon, nabuhay tayo, aagawin tayo. Sa mga kapatid natin na sumasampalataya sa Panginoon ng mga nauna na sa atin, gaya nila Pablo, ibabangon ng Panginoon yun. Makakasama tayo sa kanyang kaharian. Sa mga buhay na dinatnan ng Panginoon, yun ang tinatawag na nararapture. Inaagaw, bigla na lang nawawala. Tandaan natin, kailangan natin na lagi natin ilagay sa puso natin na manatili tayo sa Panginoon. Wala na tayong gagawin, mga kaibigan. Dahil ang gumawa ng kaligtasan natin, iba yung Kristo, yung ating Panginoon. Kaya ano pa ang ating gagawin? Pag nagtayo ka ng relihiyon mo, ibig sabihin,
mahiwalay ka sa Panginoon. Siya ang tagapagligtas natin. Bakit tayo hiwalay? Bakit tayo sasama sa tao? Bakit tayo sasama sa mga nagtayo? Oo. Tayo magiliw na mananampalataya sa Panginoon. Ang ating kikilalanin, pastor, yung ating Panginoon. Okay, marami ngayon ang mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, mga giliw na mananampalataya. Medyo bibigyan natin ng paliwanag sa mga nagtayo ng reliyon. Ganito yun. sabi ni Pablo sa aklat ng unang Korinto, ang talata nito ay 13, ang kabanata 13, ang talata 9 hanggang 11. Ito po ang sabi ni Pablo, hindi palubos ang atin kaalaman at ang kakayahan natin magpahayag ng mensahe mula sa Panginoong Diyos. Ngunit kung dumating ang sapat na kaalaman, ang hindi lubos na kaalaman ay iiwanan. Ngayon, itong salitang ito ni Pablo, nagtuturo sa atin na kailangan, halimbawa, lahat naman nagpasimula. Halimbawa, ang mga estudyante nagpasimula sa grade 1. O siyempre, tuturuan sila ng kanilang guro sapagkat wala pa silang sapat na kaalaman. Ngunit kung sila ay nagtapos na, sila naman ang magtuturo sa mga hindi pa nakakaalam. O mga kaibigan. Kaya dito sa 11, ang sabi dito, itinulad ni Pablo ang pangangaral ng salita ng Panginoon gaya ng bata. Sabi niya, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita ako gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayon maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Ibig sabihin ni Pablo, pagka ang isang mangangaral, hindi palubos na naiintindihan ang lahat ng mga bagay, kaya siya ng bata. Maaari siya, mga kaibigan, nagsasalita na hindi angkop sa tunay na kalooban ng Panginoon. Habang siya tumatagal, nagbabasa ng Biblia. Kung siya ay susunod sa kanyang binabasa, natututo. Kaya pag natuto ka, yung mga bagay na mga mali mong ginawa, nagpasimula ka, dapat iwanan. Kaya dapat nananatili tayo sa pagbabasa ng Biblia sa mga tagapagturo ito, hindi sa ating mga miyembro. Kasi ang miyembro naman wala naman ibang gagawin ito kung hindi ang sumampalataya ayon sa turo ng Panginoon. Sumampalataya sa ating Panginoon at tayo'y magsisi. Yun naman kailangan natin. Gawin natin ang mabuti sa ating kapwa. Yun ang pag-ibig sa Diyos ayon sa kautos ng Panginoon, 2 utos. Ang utos ng Panginoon Diyos, una, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayan ang pangalawa. Kaya ang ating pag-ibig, mga kaibigan, ay yung tayo po ay makapagturo ng salita ng Panginoon. Kaunti na lang ang ating gagawin dahil ang ating kaligtasan sa ating mga miyembro lamang, ginawa na ng Panginoon. O inihandog niya ang kanyang buhay upang ang kasalanan natin na gawa ay matubos. Pag natubos ito, huwag na natin gawin yung kasalanan sapagkat ayon sa salita ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, sabi niya, ang kasalanan natin ay kakalimutan na niya, hindi na niya aalalahanin. Kaya ang mga nagawa nating kasalanan, huwag na natin ulitin ulit pagka tayo sumampalataya sa Panginoon. Iwanan na natin yan. Hayaan na yung nangyari dahil sabi ng Panginoon, kakalimutan na niya yan. Kaya ang ating gagawin, iiwanan natin yung kasalanan. Sabi ni Pablo, patayin na yan. Oo. Talikuran na. O itapon na. O mga kaibigan. Yun lang ating gagawin. Wala tayo. Hindi ka na kailangan sumimba. Dahil ang templo, ikaw na. Ikaw ang
pananahanan ng Espiritu ng Panginoon. Hindi literal na simbahan dahil ang simbahan, mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon na wala siya roon sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. O bakit mo siya papapasukin dyan? Tao ang gumawa. Ang tunay na templo talaga nasa langit, yung ating dadatnan doon. O ang Panginoon ang ating templo doon. Kaya dito pa lang sa lupa, sinasanay tayo ng Panginoon na manalig sa Kanya. Huwag tayo humiwalay sa Kanya. Sapagkat sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan, ang hihiwalay sa Kanya ay walang magagawa. Mga kaibigan, purihin ang ating Panginoon. Kaya magandang bagay na mayroon tayong pinanghahawakan matibay na salita mula sa ating Panginoon. Sapagkat siya talaga ang sa atin makapagbibigay ng kaligtasan. Sabi sa aklat ng Juan Kabanata ay 15, ang talata nito 5. Ang sabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, mga kaibigan, pagka sumama ka sa ibang reliyon, umiwalay ka sa kanya. Siya ang nagtayo ng relihiyon, hindi naman tao. Wala nga siya diyan, pero ang kanyang salita, yun ang nagtuturo sa atin. Bawa, kayo hindi na masyado nagbabasa ng Biblia. Sa pamagitan ng inyong pakikinig, sa tapat na pakikinig, yun ang inyong pagbabasa. Kumbaga, pinagbabasa na namin kayo. Ang inyo na lang tatandaan, ang inyong puso, buksan mo na para sa Panginoon. Huwag mo natanggapin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, mga kaibigan, na mananampalataya sa pangalan ng Panginoon, yun ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Oo, yan ang kasalanan. Kaya, ang unang pangangaral ng ating Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Sa aklat ng Juan, una niyang pinangaral sa aklat ng Mateo, sa Mateo, Kabanata ay 4, ang talata ay 17. Sabi niya rito, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hindi lang po yung sinabi, mga tao, magtayo kayo ng inyong relihiyon. Sumama kayo roon. Hindi ganun. Sapagkat ano ang kasaysayan, ano ang kabuluhan ng pagparito ng Panginoon sa lupa upang tayo ay iligtas, upang ang kanyang buhay ay ihandog, ang kanyang kamatayan para sa ating kaligtasan. Di dapat hindi na siya pumarito kung pwede naman pala ang tao tayo magtayo ng atin. Bakit pa ang Panginoon bumaba sa lupa nang subuin ng kanyang ama? Nagtiis siya ng maraming hirap dito. Tuwan-tuwa ang tao pagka may mga tinatawag na yung kalagayan ng Panginoon nung siya naghihirap, yung mga sinakulot, maraming nanonood. Nanonood sila pero hindi nila naunawaan kung ano ang kanilang pinapanood. Ang alam lang nila, pinako si Kristo, ang Panginoon. Baka doon ang tao nalulungkot. Pero, hindi siya nakakasunod sa itinuturo ng Panginoon. Ang kanyang kamatayan, nalungkot ka noong nangyari na pinapako siya. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayo umiyak. Ang inyong iyakan, yung inyong mga anak, ibig sabihin na yung mga anak na hindi natuto sumampalataya, yan ang magdadanas ng kalagayan ng masamang kalagayan.
Kaya nang ipako ang Panginoon, nangangahulugan niya na ang kanyang kamatayan pagtubos sa taong nagkasala. Ngayon, kung hindi ka nagsisi, kung hindi mo itinigil ang kasalanan, hindi ka matutubos ng Panginoon. O mga kaibigan, magaan ang ating ginagawa, ang itinuturo ng Panginoon, napakagaan na para sa atin. Samantala sa kautusan ni Moises, maraming hirap ang mga naniniwala sa ating Panginoon. Pagsunod sa kautusan, saan natin mababasa? Sa aklat ng Mateo Kabanata 11, ang talata ay 28 hanggang 29. Ito ang sabi ng Panginoon. Nang una siyang nangangaral, isinalita niya ang ganito. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ng lumha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbang ng puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kapwa. Bakit ang Panginoon sinabi na magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ng lumha, at kayo'y aking pagpapahingahin? Dahil doon sa kautusan ni Moises na ipinapasok na niya ang pananampalataya sa kanya upang yung matinding hirap sa pagsunod sa kautusan ay mawala. Kaya papagaanin niya. Mga kaibigan, yun ang napakaganda ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kung sasama ka ngayon ng mga reliyon at tinayo ng tao, hindi nila inaalis yung kautusan ni Moises. Andiyan pa rin yung utos na magtayo ng mga simbahan, magbigay ka ng mga ikapo, maghandog ka, kung ano-ano. Hindi na ganun yun. Oo. Kaya yun ang ating sinasabi, ayon sa salita ng Panginoon, na sila nagsasalita na hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. O mga kaibigan, ang handog talaga, hindi naman. Ang handog ay hindi na ang material na bagay, mga kaibigan. Ang handog ay ang Kristo, ang Panginoon, ang inihandog niya upang yung atin mga pagpapagal, mga pagbibigay ng material na bagay sa simbahan ay matigil na, dahil wala na simbahan ngayon. Ang simbahan ikaw nga. Kaya dito natin mababasa, pakinggan niyo. Ang atin kasi pagpapahayag ng salita ng Panginoon, kumbaga, hindi dikahon. Binabasa natin ang mga bagay na madali sa maraming mga itinuturo ng Panginoon upang marating natin sa madaling panahon ang mga bagay na ibig ng Panginoon ipaalam sa atin. Oo. Kaya ang iba nagtuturo, mga kaibigan, pagpananampalataya, mula sa pasimula ng pagtuturo hanggang sa pagtatapos niya, pananampalataya lang. Dito halo-halo lahat ito, mga kaibigan. Kumbaga sabi nila, random o pangkalahatan ang ating ginagawa. Kaya dito, ang handog, hindi na material na bagay. Ito ang pananampalataya ngayon. Kaya dito, sabi ni Pablo sa Roma 8, talata 32, sabi ni Pablo, siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? O mga kaibigan, kaya ang handog, ang Panginoon, libre. Sino ba ang naghandog? Hindi na tayo. Sino ang naghandog? Ang Diyos na Ama. Ang inihandog niya, ang kanyang kaisa-isang anak, ang Kristo, ang Panginoon, mga kaibigan. Kalain ninyo yan. Kaya sa ating pagkaunawa, ayon sa salita ng Panginoon, dapat natin ginagawa ito para hindi tayo mahirapan. Ito pa. Sabi pa ni Pablo sa gayon ni aklat, Hebreos 10:5. Ang sabi dito, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ang Kristo ito, ay sinabi, hain at handog, hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kaya yung Jesus, katawan panlupa. Yung Kristo, yun ang Espiritu. Kaya nang magdalang tao si Maria,
hindi dahil sa punla ng kanyang asawa ni si Jose. Kaya nang maramdaman ni Jose na ang kanyang asawa ay nagdadalang tao, nalungkot siya, ibig niya hiwalayan. Bakit? Sapagkat hindi pa niya ginagalaw si Maria nung sila'y nagsasama. Bakit nagkaroon ng nagdadalang tao siya? Ibig sabihin mga kaibigan, sabi ng gusto na niyang hiwalayan, siya nag-iisip, natulog siya. Ngayon, dumating ang anghel ng Panginoon, pinaliwanagan siya sa panaginip. Sabi niya, Jose, anak ni David, huwag mong ipag-alala. Sabagat ang dinadalang taon ng iyong asawa ay espiritu galing sa Diyos. O mga kaibigan. Kaya bilang handog, pinapaliwanag lang natin na yung Hesus, yan ay ang laman tao, laman. Kaya ipinanganak nga eh. Pero andon ay espiritu, mga kaibigan. Hindi dahil sa punla ni Jose, dahil naman sa ginalaw, inilagay ng Panginoon Diyos sa bata ng kay Maria ang espiritu na yun ang naging si Jesus na ipinanganak. Kaya maliwanag, sabi niya, hain at handog, hindi niya ibig. Kaya inalis na yung mga paghahandog, mga pag-ikapo, ano-anong handog. Dahil ang handog nga ang Kristo na, ang Panginoon. Naunawaan po ba natin to? Kaya sabi dito sa aklat ng Juan, Kabanata 3, talata 13, 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Panginoon Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya o nihandog niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya walang kabuluhan yung mga iniuutos ng tao na magtayo ng mga simbahan, dalhin ang mga handog doon, mag-iikapo. Hindi na yun. Yan ay hindi magandang pagsunod. Sapagkat, mga kaibigan, yung kautusan ni Moises ay hindi na nga kailangan. Marami ang mga pangyayari na dahil sa hindi nila naunawaan ang salita ng Panginoon. Hanggang ngayon, marami pa ang gumagawa na hindi na kailangan gawin. Kaya anong kabuluhan ng ating Panginoon na isinugo dito sa lupa, nagpakahirap hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos, pwede naman pala yung gumawa tayo ng atin-atin. Hindi maganda. Para bagang sabi nga ni Pedro, marunong ba kayo sa Diyos? Oo. Ibig sabihin, pagka tayo nagsarili, mga kaibigan, hindi natin kailangan ang Panginoon. Sino may hawak ng buhay natin? Ang Panginoon Diyos eh. Sino ang may-ari doon sa langit? Siya eh. Paano tayo papapasukin kung tayo nagsarili? Baka sabihin ng Panginoon, nagsarili ka, di. O, diba, kumbaga, ito atin baga ano lang, pang-adlib lang ba? Kumbaga sa katuwiran ng tao, nagtayo ka ng iyo, di. Baga matutuo naman yan eh. Pagka ikaw nagtayo, hindi ka talaga papasok doon sa kanya. Ay sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nangangailangan tayo mula sa pasimula ng ating pananampalataya, pagkakilala natin sa kanya, huwag tayo bumitiw. Huwag tayo maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao. Oo. Kaya ito, ang sabi ni Pablo, papasadahan natin yung pagpapalit. Dito, mababasa natin, sabi ni Pablo sa aklat ng Hebreo 7, ang talata ay 12. Ito binabanggit natin kanina. Hindi ko makita ngayon, nakita ko na kayo, babasahin natin para maliwanag. Sabi niya, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan palitan naman ang mga kautusan. Dito, dalawa ang pinalitan. Yung mga saserdote, mga tao, yan yung mga tinawag ng Panginoon Diyos sa kautusan ni Moises. Gaya ni Moises, tinawag ng Panginoon yan.
Lahat ng tinawag nasusulat sa Biblia. Oh. Kaya itong mga saserdote ay pinalitan na. Ang kapalit nito ay ang Kristo ang ating Panginoon. Mababasa natin sa Hebreo 1:2. Ang sabi dito ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos nagsalita sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. O, kaya ang tagapagsalita natin, hindi na yung mga saserdote, hindi na yung mga tao, kundi yung kanyang anak, yung Kristo. Sa katunayan, di nangaral na nga siya. Kasulat na sa Biblia, yung ating binasa kanina, na una siyang nangaral ang tao magsisi. Yun ang kailangan natin, magsisi. Iwan na natin ang kasalanan. Sapagkat yan ang kasalanan, ayaw ng Panginoon yan. Oo. Kaya, yun, ang kapalit ang ating Panginoon. Ang sabi dito sa Galatia, sabi sa Galatia 3 talata ay, hindi, tutuloy pa natin. Yung kautusan na pinalitan, ito na yung mga utos na pag-iikapo, paghahandog, o mga pagbibigay ng kung ano-ano. O, sa lumang tipan, marami yung kautusan doon. Kaya mahaba yun. Ang mahalaga ngayon, yung ating pananampalataya. Ang sabi dito, datapot ngayon, dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo o ang kautusan. Wala na tayo doon. Inalis na nga ito. Kaya, sabi sa Roma 3 talata 28, kung gayon ang sabi ni Pablo, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalan sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. O, mapapawalan sala tayo dahil sa ating paniniwala sa ating Panginoon. O yun ang kanyang sabi. Ngayon, sa Hebreo pa rin, sa Hebreo 9 talata 10 hanggang 11, ang sabi dito, ipinaliwanag ni Pablo, palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa panlabas o sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring mga paglilinis. Ito yung kautusan na pansamantala lang, sabi ni Pablo. Datapot, ngunit dumating na ang Kristo, ang Panginoon at dakilang saserdote ng mga mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, templo ito, na hindi gawa ng mga kamay. Sa mga katuwid bagay, ang simbahang ito ay hindi sa sanlibutan. Ang simbahan natin hindi dito, hindi sa sanlibutan. Kaya inalis na yung mga simbahan, mga gilaw na mananampalataya. Ito hindi nila itinuturo ng mga reliyon. Bakit? Sapagkat pag itinuro nila ito, ipinaliwanag nila ito gaya ng ating pinapaliwanag. Pag wala na sa kanilang sumama, wala na silang kikitain. Wala na silang maiipon ng mga ikapo. Hindi na sila makapagtatayo ng mga building. Bakit? Yan ang maliwanag na hindi ng Panginoon kailangan na ang tao pahirapan. Kaya inalis ang mga hari sa lumang tipan sa panahon na utos ni Moises. Dahil ang mga hari, nangangailangan talaga yan. Gaya ngayon ng mga relihiyon. Nangangailangan sila. Bakit? Sila kasi tao yan ano ang kanilang kailangan? Siyempre, pagkain. Mga magagarang damit. Yung karamihan ng mga tagapagsalita nila, mga naka-Amerikana pa. Diba? Kahit na mainit siguro. Nangangailangan sila ng mga sasakyan. Ano ang mga sasakyan? Mga naka-aircon pa. Ang bahay nila, mga naka-aircon pa rin. Mga kaibigan. Sila masarap ang buhay. Ang miyembro, okay lang sa mga mayayaman. Sabi, okay lang sa mayaman. Paano sa mahihirap? Hindi ba okay? Kahit na mayaman ka, kahit na mahirap ka, ang pagtingin ng Panginoon ay isa. Oras na ginagawa mo dahil mayaman ka o wala sa iyong problema yung pagbibigay dahil mayaman ka, pero hindi ninyo alam na kayo nagkakasala. Bakit? Hindi kayo sumusunod sa patakaran ng Panginoon.
Hindi ang Panginoon namimili, mayaman, mahirap, hindi. Kung ano ang patakaran ng Panginoon sa atin lahat, iisa lang yun. Kailangan natin sundin. O, liwanag po ba? O, kaya dumating na ang Kristo. Samantala, andun na naman sa langit siya. Oo. Kaya, itong mga pinapagaan ng Panginoon ang atin pagsunod sa Kanya. Ay bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa lupa. Bakit mangangailangan ba siya? Hindi. Eh, sabi nga ng iba, pag may nangangaral doon sa mga sasakyan, nagbibigay ng sobre para daw sa simbahan, sabi ng iba, bakit? Mahirap ba ang inyong Diyos? Oo, di ba? Nalalait ang pangalan ng Panginoon dahil sa mga pagtuturo ng mga relihiyon na wala sa tama, wala sa ayos. Hindi sila nag-iisip. Oo. Natitisod ang tao dahil sa kanilang maling pamamaraan. Ano ang kanilang pamamaraan? Sasabihin pa nila ng kanilang katuwiran. Hindi bali na ang pera ng tao mapunta sa kanila sa simbahan. Huwag lang ipambabae sa mga bisyo. Hindi natin katuwiran yon. Ang katuwiran ng Panginoon, turuan mo ang tao magsisi upang yung kasalanan ginagawa niya maalis. Oo. Pakialaman mo yung buhay niyang kanyang pinagpaguran niyan. Di ang mahalaga doon, maturuan ang tao na umalis na doon sa mga bisyo, sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, yung katuwiran nila sa kanilang katuwiran sila din ang napapahamak din pati yung kanilang pagtuturo. Kaya sa kautusan ni Moises, ano sabi ni Pablo sa Roma 3:20? Ito pakinggan niyo mga kaibigan. Sabi dito, walang taong mapapulang sala sa paningin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ipakilala sa tao na siya ay nagkasala. Sabi ni Pablo, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mananakin. Kaya yung mayaman at si Lazaro, dahil yung mayaman naging maramot, kaya napunta siya sa impyerno. Oo mga kaibigan. Si Lazaro, inilalagay sa pintuan ng mayaman, na sabi ng Biblia, kahit mumu lamang na nahuhulog sa dulang o sa lamisa ng mayaman, ay madampot at maisubo niya. Ibig sabihin, hindi talaga siya tinulungan, hindi siya binigyan. Bakit ang mayayaman noon at ngayon, iba ang kalagayan ng bahay para maliwanagan natin. Ang bahay ngayon ng mayayaman, mayroon tinatawag na pader o mayroon pintuan para sa tao, may pintuang malaki para sa sasakyan. Ang iba may security. Paano ka makakalapit doon sa lamisa? Ang bahay ng mayayaman nung araw, sa panahon ng Biblia, sa panahon ng kautusan ni Moises, ang pintuan nila, maliliit lang halos sa mga bahay nila. Napapadiran nga lang sila ang buong bayan nila. Kaya ang pintuan nila, yung mayaman, makikita yung tao sa pinto. Wala naman security. Dahil ang security nila, sa buong bansa nila, napapalibutan ng matataas na pader yan. Mataas na pader. Tapos mayroon doon bantay. Kaya pag ikaw mamamayan, nandun ka sa loob. Kaya kung pulubi ka, pwede ka lumapit sa pinto ng mayaman. Ayun, ganon. Kaya yun po ang kailangan natin, na ang kautusan ni Moises hindi na kailangan natin gamitin. Sapagkat sa oras na ginagamit mo yan, ang sabi ng Panginoon, hindi ka mapapawalan sala sa paningin ng Panginoon. Bakit? Kasi yung hindi na kailangan, ginagawa mo. Marunong ka sa Diyos. Daig mo pa ang Diyos pagka ginagawa ninyo yan. Kaya, miyembro ka man, o tagapagsalita ka man, pareho kayo mapapahamak dyan. Oo, mga kaibigan. Kaya, magandang bagay na tayo ay mayroon sinusunod na ayon sa tamang paraan mula sa ating Panginoon.
Ngayon, ang katuwiran nila, kaya daw sila nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Ang sabi nila, dahil mayroon sila nabasa sa Biblia na sinasabi, ang kautusan naman daw ay hindi sinira. Saan natin mababasa? Sa aklat ng Mateo 5, talata 17, ang sabi dito. Mayroon noon. Pero pakinggan ninyo, papaliwanag natin. Ang sabi, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Excuse me. Ibig sabihin dito, hindi nila naunawaan kung ano yung hindi sinira. O mga kaibigan. Kaya ang alam nila, ibig sabihin, hindi pinalitan dahil hindi nga sinira eh. Pero dalawang bagay na salita dito na magkaiba. Pero isa ang ibig sabihin. Yung sabi dito, sa ating binasa, ang sabi, hindi siya naparito upang sirain ang kautusan. Sa ating binasa sa sabi ni Pablo, pinalitan. Pinalitan. Ibig sabihin, pagka pinalitan ang kautusan, hindi lahat pinalitan, mayroon lang papalitan. Ngayon, pagka sinira, mga kaibigan, sira lahat. Halimbawa, bumili ka ng bahay na luma na. May maganda ang pwesto, kaya mo lang binili, halimbawa mayaman ka. Dahil gusto mo yung pwesto. Ngayon, pag nabili mo yon, yung bahay na luma, gigibain yon ng mayaman. Magtatayo siya ng bagong matibay na bahay. Yun mga kaibigan ang sinira. Pero sa pinalitan, ayon kay Pablo, hindi lahat sinira, pinalitan lang. Halimbawa, bumili ka rin, ganyan din, babalik lang natin sa paliwanag. Yung bahay na binili mo, na luma, dahil ang iyong salapi ay, ang iyong budget ay para lamang doon. Hindi ka makapagtatayo ng panibago dahil yun lang yung budget eh. Kaya mo binili upang makita mo na may mga diferensya ang ibang lugar, papalitan mo na lang. Kumbaga sabi nga sa salita, nire-repair, nire-renovate yung mga sira inaalis. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ang paliwanag ng Biblia, kung alin yung hindi sinira. Kaya sabi ko nga sa mga tagapagturo ng salita ng Panginoon, kung mayroon kayong, kung gusto ninyong masundan ito para maliwanagan sila, mga tagapagturo, sulat ninyo. Kaya binabasa natin ang mga aklat, pati ang mga talata, upang yung mga gustong matuto, magsulat sila, upang matapos tayong magpahayag ng salita. Kung may Biblia kayo, kaya bumili kayo ng Biblia, mababasa ninyo doon na ang ating sinasabi, pawang nasa Biblia. Hindi natin sariling mga kaisipan ito. Kaya dito sa hindi sinira, ito ang sabi ni Pablo. Sa unang Timoteo 1:9, ang sabi dito, yamang nalalaman ito, na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa isang taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal at mga manggugulo, dahil sa mga masasama at mga makasalanan, dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, vice versa ito, maging sa kapwa babae, dahil sa mga kidnapper, dahil sa mga bulaan. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Kaya yun ang kautusan na sinusunod ng tao, dahil sa sila ay mga kriminal, mga ganun. Mga pumapatay ng ama, ng ina, nagbibinta ng tao, sabihin, anong tawag doon? Yung kikidnapin mo yung babae, lalaki,
O, patutubos mo yan, kidnapper, sabi niya. Kaya yun ang sabi ni Pablo, na ang ang kautusan para lamang doon sa mga sumasalungat sa mabuting aral. O kaya pagka ang inyong relihiyon, mga giliw na mananampalataya, pagka ang inyong relihiyon sumusunod sa kautusan pa ni Moises, kung maaari umalis kayo, dahil kaya tayo nagpapahay ng salita ng Diyos, ang layunin nito, ituwid natin yung pagsunod natin sa ating Panginoon sa taas. Oo. Oo, mga kaibigan. Ngayon, maaaring sasabihin naman ng tao ngayon lang namin narinig yan. O, totoo yan, sapagkat wala naman nagtuturo nito O, pag itinuro nila ito, mawawalan sila ng mga kasabahan. Dahil ang dapat talaga sa atin, pagkakaisahin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Oo, hindi yan natin hanapin kung saan ba yung iglesia ng Diyos. Wala kang makikita doon, kundi ang iglesia ng Diyos sa pamumuno ng Panginoon, tayo yung iglesia, yung mga taong nananalig sa Kanya. Yun ang iglesia, mga tao. Hindi simbahan na doon ka pupunta. Hindi relihiyon na doon ka pupunta. Oo, ang iglesia ng Panginoon ay ang mga taong nananalig kay Kristo. Hindi sa relihiyon, hindi sa simbahan, hindi sa turo at aral ng mga tao o mga kaibigan. Kaya maliwanag yung sinabi dito sa aklat ng Marcos. Marcos Kabanata 7 talatay 6 hanggang 8. O, ito ang sabi ng ating Panginoon. Ang Panginoon nagsalita dito Sabi ng Panginoon, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga lapid, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. O, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-salin sabi ng mga tao. O mga kaibigan, ano ba ang utos ng tao? Yan, magtayo ng relihiyon, magtayo ng mga simbahan. O, utos ng mga namumuno sa kanila, o magbigay kayo ng ikapo. Oo, ngayon, malapit na ang Pasko, yung mga nagbibigay ng 13 month, mga kaibigan. Yung mga sumisingil ng ikapo, yung nagtuturo, ganun din, pagsingil din yan Kasi hinihingi mo sa kanila, hindi na nga utos yan Oo. Ngayon, yung mga nagbibigay na ng 13 month, yung mga empleyado, halimbawa, sa inyong relihiyon, mayroon kayong 100 na tao. Halimbawa, sumusweldo na lamang 10,000 bawat buwan ang isa. O di, sa 100 tao, di mayroon tig 1,000 sa bawat buwan. Di, sa 100 tao, mayroon 100,000 yung inyong simbahan. Oo. Ngayon, dahil sa may 13 month magiging doble yun. Oo. Di, 200,000 na. Kung mga kaibigan, isang buwan lang yun. Dahil Pasko. Ang dami pera, ang Panginoon hindi naman nagturo ng ganun ng mga panahon niya Sa katunayan, mga gilo na mananampalataya, ang sabi ng kasulatan, ang Panginoon ay doon siya dumating sa mag-asawang si Jose at si Maria. Ang trabaho ni Jose ang trabaho niya ay anluwage. Ano ba ang anluwage? Anluwage karpintero yata, anong kakarpinteruhin mo sa Jerusalem, sa kanilang bayan, sa Israel? Ang mga bahay nila, mga bato. Di katulad dito sa atin, na kahit bato, may kisame, may pinto. Maaari doon ang kanilang ginagawa, mga pinto ng bintana. Ganun. Dito sa atin, maraming karpintero ang ginagawa.
Mahirap talaga kanilang kalagayan. Mahirap ang kalagayan ng Panginoon na siya'y suguin ng kanyang ama. Oh. Pero hindi siya gumawa na mangilak ng salapi. Kung mababasa ninyo ang Biblia, kung may magbigay, yun lang ang kanilang tinatanggap. Sa katunayan, si Judas ang may hawak ng suko. Kaya yung sa salapi na yan, ang tao natutokso. Oo. Kaya si Judas, hinuhudas niya yung mga ibinibigay ng tao sa kanila. Pero hindi sila nag-uutos na magbigay ng ikapo kasi bago na nga eh. Ang sabi ni Pablo, ang pagbibigay ay hindi ay kusang loob lang. Oo. Ang sabi sa aklat ng Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Oo. Walang sinabi magbigay kayo ng ikapo, sumingil kayo ng ikapo. Maghandog kayo, wala. Ang handog, ang Kristo, ang Panginoon. Pakatandaan natin mga gilo na mananampalataya upang huwag tayo mailigaw. Sapagkat sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayo mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at mga agsasabi sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya sa pagdami ng reliyon, ang kanilang itinatayo ang pangalan ng Panginoon. Pero ang kanilang aral galing sa kanilang pamamaraan, hindi sa Panginoon. Kaya tayo na hindi nakakaalam, ang alam natin, sa Diyos naman yan. Pero ang hindi natin alam, ang Diyos, tinatanggap niya ang mga nasa tamang pagpapasunod, pagparaan. Pero pagka humiwalay ka sa paraan, aral ng Panginoon, ay hindi ka matatanggap. Saan natin mababasa? Sa aklat ng Marcos, kabanata ay 4, ang talata ay 11 hanggang 12. Ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa inyo ay pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Upang kung magsitingin sila'y makakakita at huwag mamalas. Kung mga kinig sila ay makakarinig ngunit hindi makakaunawa. Baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila. Ano ibig sabihin dito, mga gilo naman ng palataya? Sabi ng ating Panginoon, yung tinawag niyang nasa labas, yung sa labas ng aral. Kaya pagka sinusunod mo ang sabi ng Panginoon, malalaman ninyo ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kaya sina Pablo, dahil tagasunod sina ang mga alagad ng Panginoon, alam niyan na talagang tapat. Dahil alam naman ang ating Panginoon, nalalaman niya ang puso natin. Kaya yun nga kanyang mga tinawag, bagamat may isa dyan, na humiwalay sa Panginoon. Yes, si Judas. Kaya sabi ng Panginoon, pagka tayo ay sinusunod natin ang ating binabasa, sinabi ng Panginoon, ako ang gawin ninyong pastor, ako ang kilalanin ninyong sugo. Yun. Paniniwala natin sa Kanya yan. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang puno ng iglesia ng Diyos. Siya ang magtatayo ng iglesia, hindi tayo. Yun ang ibig sabihin na alam natin ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Yung pagsunod natin sa Kanyang utos. Ngayon, pagka hindi mo sinusunod yan, tawag sa iyo nasa labas. Ang ginagawa ng mga hindi nakakaunawa ng nasa labas, tawang talinghaga. Ibig sabihin walang katiyakan. Yun ang talinghaga. Mga gilon man ng palataya. Kaya paano natin malalaman ano ang patunay na hindi nila alam sila ang ginagawa nila po talinghaga? Sa pagdami ng relihiyon,
Sapagat dapat iisa ang relihiyon natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, siya ang ating gawing pastor, hindi tao. Oo. Kaya dumami ang relihiyon dahil ang kanilang alam, ang kanilang ginagawa, pawang talinghaga. O mga gilo naman ng palataya. Kaya, yun ang utos na sinusunod ngayon, utos ng mga tao. O ang sabi ng kasulatan, huwag kang sumamba sa mga imahe, mga Diyos-Diyusan, huwag mong paglingkuran. Anong ginagawa ng kaparian? O pinasasamba kayo, lalo na sa Quiapo, tuwing Biyernes, oo. Oo mga kaibigan, yung kahoy, yung bato na nakapako doon, pinaghahalikan nila, sinasamba nila yun. Oo, isang malaking binggansa natin sa Panginoon Diyos na buhay na nasa langit. Oo. Nagtataka ako, nariyan ang Biblia, bakit hindi nila masunod-sunod? Sapagkat, yun na nga, sabi ng Panginoon, na nakakakita, ngunit hindi mamalas. Nakakarinig, hindi mga kaunawa. Maliwanag ang salita ng Panginoon, nangyayari ang kanyang sinabi. Bakit? Dahil nga sa kanilang mga doktrina na sila ang gumawa na lamang. Binabanggit nila ang pananampalataya sa Panginoon, pero hindi nila sinusunod. O, ano ang pananampalataya? Mga gilo ng pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi ng kasulatan, basahin muna natin. Paumanin ha, kasi talagang kung matyaga kayo, kaya ako umaabot ng 2 oras dahil sinasabi ko lahat ito halos para maalaman natin ngayon kung matyaga kayo, pwede naman ninyo, andito lang naman yan, pwede nyo unti-untiin, basahin, panoorin, patandaan ninyo, o para madali natin matutuhan ang ating ginagawa sa Panginoon. Kaya yun ang layunin ng ating Panginoon upang tayo ay matutong sumunod. Halimbawa, isang anak ng magulang. Pag ang isang anak ay masunurin sa magulang, natutuwa ang magulang eh. Pero pag oras na ang anak mo naging rebelde, ang sabi ng tatay, mabuti pang maliit ka pa. Oo, hinitla na kita ng buhay. Kasi matindi ang kanyang sama ng loob dahil lumaking rebelde sa kanyang magulang. Oo, mga kaibigan. Napakabigat noon. Nalulungkot ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang kalungkutan, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tatanggapin. Kung may pumarito sa sarili niyang pangalan, yun ang inyong tatanggapin. Bakit? Sapagkat kayo nagtatanggapan ng kapurihan. Hindi ninyo pinaghahanap ang kapurihan na gagaling sa itaas. O, di ba? Ang mga nagtayo ng mga relihiyon ngayon, mga tigasin. O ngayon na malapit ng eleksyon, yung mga malalaking relihiyon, kaibigan, dinadalaw yan ng mga ng mga nangangailangan. Oo, kaya sila ay tuntua sila. Oo. Kaya dito sa aklat ng pananampalataya, ang sabi, sila nagtuturo ng pananampalataya, pero sila mismong tagapagturo, ayaw nila sumampalataya. Oo. Kaya dito, ang sabi, sa pamagitan ng pananampalataya sa aklat ng Santiago 2:11, ang sabi dito, sumasampalataya ka na ang Panginoon Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangagsisipanginig pa. Mga kaibigan. Ibig sabihin, ang demonyo man ay sumasampalataya. Pero bakit naroon siya sa kalagayang hindi kapanig ng Panginoon? Sapagkat ang sabi ng aklat pa rin ng Santiago 2:26, sapagkat ang katawan walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ibig sabihin sa pananampalataya mayroon tayong gagawin. Anong gagawin natin?
Di yung pagsunod natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, o gawin mo akong pastor mo. Huwag ka na magtayo ng relihiyon. Ako ang puno ng relihiyon. Oo. Ang magtuturo sa atin ay ang Panginoon sa magitan ng ating pagsunod sa kanyang salita sa Biblia. Halimbawa, ngayon, hindi man kayo nagbabasa, ako na ang bumabasa para sa inyo. Ang gagawin na lang ninyo, tandaan ninyo, at gawin natin. O, di ba? Purihin ang ating Panginoon. Kaya dito, ang sabi, ang pananampalataya may gawa. Oo. Kaya dito sa aklat ng Santiago 2:24, nakikita ninyo ang nasa pamamagitan ng mga gawa, inaring ganap ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Oo. Kaya si Abraham, alam niyo, sumampalataya siya. Nang sabihin ng Panginoon, "O Abraham, dalhin mo doon sa bundok si Isaac, ihandog mo sa akin." Oh, mga kaibigan, di sinunod ni Abraham. Talahin mo kasi isa-isang anak niya. Nung ipanganak siya, ilang taon na si Sarah. Wala na sa kapanahunan. 80 anyos na tila si Sarah. Pero dahil sa paniniwala niya sa sinabi ng Panginoon, ginawa niya. Dinala niya si Isaac sa bundok at doon papatayin sa harap ng ating Panginoon Diyos. Nung kanya lang inuundayan ng saksak ang kanyang anak, sabi ng Diyos, Panginoon Diyos, "Abraham, huwag mong sasaktan ang iyong anak." Nakita ng Panginoon na ang puso niya mayroong pananampalataya. Oh. Sino ang gumawa noon? Yang ating Panginoon Diyos ang gumawa noon. Ibinigay yung kanyang anak na handog. Pinatay ng tao ang Kristo. Bakit? Pag-aari kasi niya yun eh. Si Isaac naman, hindi naman ang may-ari si Abraham eh. Hindi kanya yun. Lahat tayo galing. Diyos ang gumawa sa atin. May katuwiran lamang ang Panginoon Diyos na ihandog niya, kanya yan eh. Kaya tayo, wala tayong pag-aari sa mundong ito. Pakain lang tayo. O, paawa lang tayo ng Diyos, ating Panginoon Diyos. Nawari iyang awa sa atin ng Panginoon, pinagmamampuri pa na tao. Oo, totoo talaga, nakakalungkot. Oo. Kaya nga, mga kaibigan, noong kami naroon nangangaral sa Manggahan, noong nakaraan linggo, itinataboy kami ng mga pulis doon. Nalungkot ako. Utos naman ng Panginoon yan eh. Pagka nangaral kayo sa bayan at kayo itinaboy, umalis kayo. Nalungkot, nakakalungkot. Sapagkat, ano ang tinatanggap ng tao? Yung sanlibutan, pag may mga kasayahan, ano sila? Oo. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, mainit siguro sa kanila. Nasasaktan sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Imbis na magsisi, itataboy ka pa. Kaya sabi ni Isaias, "Panginoon, sino ang nakinig sa amin?" Nakakalungkot. Kaya mga gilo naman ng palataya, siguro paraan ng Panginoon na dito ako mag-focus sa YouTube dahil dito marami ang nakikinig sa inyo. Pinagpala kayo ng Panginoon. Kaya ang aking panalangin lagi sa inyo, para sa inyo, na manatili kayo sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa relihiyon at tinayo ng tao dahil hindi tayo maliligtas. Maaari ngayon lang ninyo ito nadidinig, pero ito ang totoo. Kaya binibigay ko ang aklat, bawat aklat, talata, kabanata, ibinibigay ko para sakaling may mga panulat kayo, susulat ninyo, may Biblia kayo,
makikita ninyo ang ating mga binabasa para sa inyo. Para makita niyo yung totoo ang ating binabasa sapagkat ang Biblia, ito ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan. Oo. Ang pagsamba, sabi ng Panginoon, na hinahanap ng ating Panginoon Diyos, ang tao makasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Saan natin mababasa? Sa aklat ng Juan, kabanata ay 4, ang talata ay 23 hanggang 24. Ang sabi dito ng atin pa, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Saan tayo pasasambahin ng Panginoon? Hindi sa simbahan, hindi sa relihiyon. Ang pagsamba na itinuturo ng Panginoon sa atin, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu, una. Ikalawa, sambahin natin ang Diyos sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan, mga giliw na mananampalataya, ito ang Biblia. Saan natin mababasa? Sa Juan, kabanata 17, ang talata ay 17 rin. Ang sabi dito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang salita ng Panginoon, ang Biblia ay katotohanan. Kaya dito, yun ang pagsamba, hindi ang pagsamba ang paimbabaw. Oo, pag-araw ng linggo, ang tao sa kanya-kanyang reliyon pumupunta. Oo. Samantalang binigyan na tayo ng Panginoon ng magaan na gagawin. Dahil pag pumunta ka sa simbahan, sino ang sasambahin mo doon? Yung mga Diyos-Diyusan, yung mga imahe, yung nagsasalita, o nakaharap sa inyo. O, humaharap kayo sa Kanya. Pag humarap kayo sa tao, sa Kanya, yun ang inyong sinasamba. Kaya may kwento. May kwento, yung maglula, yung apong matabil, sabi ng lula, araw ng linggo, o apo, magbihis ka, tayo sisimba. Ay di, bihis yung bata. Nang sila'y paalis na, yung lula nag-cross siya. Tinitingnan yung bata. Sabi niya, Lola, bakit ganun ang ginagawa mo? Sabi nung lula, para yung diablo sa harap natin umalis. O, di tinandaan ng bata. Di andun na sila sa simbahan. Di andun na yung tagapagsalita sa altar. O, di nagsitayo. Sabay-sabay sila nagkuros. Tinitingnan ng bata, pati yung sa harap. Tinanong ngayon yung lula, sabi ng bata, Lola, sino ba ang diablo? Tayo ba o yun? Akalain niya, mga gilo naman ng palataya. Sa salitang mali, doon ang tao nahuhuli. Oo. Halimbawa, isa pa, kwento din, kaya iisipin ninyo, yung kwento na yon, may katotohanan yun eh. Yung isang tao na sa probinsya, siguro nasa bukid siya, nasa baryo siya, sumimba, nangumpisal siya. Nang mangumpisal siya, sinabi niya yung kasalanan niya. Sabi nung kausap niya sa pangungumpisal, ito ang hatol sa iyo. Sabi ngayon yung nangungumpisal, Padre, dublihin mo na. Eh, magaan siguro. Sabi naman nung pare, bakit? Eh, may kukunin pa akong mamayang gabi. Kalain. Ibig sabihin, yung ginagawa, mga kaibigan, pwede pala paulit-ulit. Kumpisal, kasalanan, kumpisal, kasalanan. Ang Panginoon, hindi ganun. Minsan lang tayo magkasala, o madalas tayo nagkasala, minsan lang tayo manampalataya, at iiwanan natin yung kasalanan. Hindi na tayo po pwedeng
pabalik-balik tayong mangumpisal sa Diyos. Hindi yun ang paraan ng Panginoon. Saan natin mababasa? Basahin natin. Sa aklat ng Kronika, ikalawang Kronika, 7 talata 14. Ang sabi dito, pakinggan ninyo, maganda to eh. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ang ating pangungumpisal, hindi sa tao, kundi sa Kanya, sa Diyos. O, sapagkat walang taong makapag-alis ng kasalanan natin. Iisa ang mag-aalis, ang Panginoon Diyos na. Bakit ka sa tao mangungumpisal at hindi naman yun ang paraan ng Panginoon? Sapagkat sabi ng Panginoon, kahit na magbigay ka ng malaking halaga para tubusin mo ang kaluluwa ng iyong kapatid, hindi mo matutubos. Bakit? Hindi ang Panginoon nangangailangan ng salapi. Ang nangangailangan tao. Oo. Ako maagilan naman ng pagkain. Kaya ang kailangan natin, ang kailangan ng Panginoon sa atin, yung tayo'y linisin natin ang ating mga kaluluwa. Iwanan natin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan natin, na nasa sa tao, hindi natin alam ang buhay natin, kung kailan tayo mamamatay. Pag namatay ang tao, dala ang kasalanan, hindi nakapagsisi, hindi na nilinis ang kanyang kaluluwa, hindi ka papasok sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ito'y kaya natin sinasabi, sulat ito ng Panginoon, paalaala ito ng Panginoon sa atin, na huwag natin baliin wala na para tayo umaasa lamang na kung kailan tayo malapit ng matigo, saka ka lang magsisisi. Tandaan natin, ang kamatayan ng tao ay hindi natin alam. Oo. Ang kamatayan ng tao, maraming dahilan. Namamatay sa napagkamalan ka, napatay ka, baril ka. Namamatay ang tao na sa aksidente, nasagasaan, nabigla o nabundol o nadurog ang sasakyan. Nakasama ang tao. Ang tao namamatay sa sakit. Oo. Ang tao namamatay sa bangungot. Ang tao ay nagpapakamatay. Pag wala nang mapagbalingan ang kanyang isip, puno na yung utak, sa daming problema, nagpapakamatay. Kaya mga ginanamanan ng palataya, sabi ni Pablo ganito. Sabi ni Pablo sa Hebreo 9:27, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya pag namatay ang tao, nataglay ang kasalanan, huhukuman ka. Ibig sabihin, pag hinukuman ka, walang apelasyon dito, mga ginanamanan ng palataya, pakatandaan natin. Hindi ito kagaya ng atin mga batas dito sa lupa na may mga apelasyon. Doon sa Panginoon, wala. Dahil bakit? Matuwid yung hahatol sa tao. Nakikita niya na hindi ka pwede magsinungaling doon. Kaya doon sa harap ng hukuman ng Panginoon Diyos, walang abogado doon, walang malakas doon, walang tawag dito, walang magtatanggol siya roon. Oo. Kaya yun ang kailangan natin, na sabi ng Panginoon ganito sa Juan 8 talatay 21. Ito ang sabi, muling sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makararating sa pupuntahan ko, mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang madaling paliwanag dito, ibig sabihin ng Panginoon, siya ay aalis nung siya narito sa lupa.
hahanapin siya ng mga taong bakit. Ang Panginoon kasi gumawa ng mga bagay na kinatutuwa ng mga tao. Nagpapakain siya ng libo-libo. Oo. Sa lilimang tinapay, iilang isda. Oo. Kaya sabi niya, o kaya lang kayo sumasama sa akin para mabusog kayo, dahil lang nabusog kayo. Oo. Kaya sabi ng Panginoon, bago ang tao mamatay dito sa ating binasa, magsisi na. Dahil pagka hindi ka nagsisi, yun nga sabi natin na hindi mo alam ang kamatayan ng tao. Minsan bigla lang. Paano kung hindi ka nakapagsisi? Hindi ka nakapanalangin sa Panginoon. O bago matulog kasi tayo dapat nananalangin ang tao, Panginoon. Kung ibig mo na ako, dagdagan mo pa ang buhay ko. Ingatan mo ako. Na huwag dumating sa akin kamatayan habang natutulog. Diba? Ganun ang mga bagay na mabuti na dapat natin ginagawa. Nananalangin tayo. Bakit bukas ang pinto? Ba't bukas ang pinto? Ano po sila mama? Mama? Hindi na po, sila mama. Kaya mahalaga na magawa natin yung paraan ng Panginoon, huwag yung paraan ng tao dahil salungat yan. Salungat sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga gilo naman ng palataya, marami pa ako dapat sabihin. Pero, mga kaibigan, ay baka huwag naman sana kayo magsawa dahil ito para sa ating kaluluwa ito. Wala kayong mapapakinggan gaya nitong atin binabasa. Dahil sila iniingatan nila na huwag sila mawala ng miyembro. Mawawalan sila ng kita. Oo. Sabagkat sabi ni Pablo, magila naman ng palataya. May mga relihiyon na para bagang negosyo. Oo. Kaya sabi ng Panginoon, bago tayo mamayapa, ay malinis na ang ating kaluluwa. Huwag natin sabihin sa kanalang, hindi natin alam, bigla may namamatay. Tulog ka, namamatay. O nakasakay ka, ang lakas mo, nakasakay sa sasakyan, bigla ka nababangga. Nadudurog, namamatay. Paano pa tayo makapagsisisi niya? Kailangan, kumbaga, ang katuwiran ng tao ay ang pagsisisi, sabi ng katuwiran ng tao sa huli. Sabi nila, ang pagsisisi daw ay lagi nasa huli. Hindi. Ang turo ng Panginoon, hindi ganon. Ang turo ng Panginoon, ang pagsisisi dapat nauuna. Kaya bago tayo matulog, bago tayo umalis sa bahay, nananalangin dapat tayo sa Panginoon dahil ang ating, isa rin yung mabuting pinto, ang ating buhay nasa Panginoon. Wala, hindi sa atin, hindi tayo. Kaya sabi nga ng mga tao, pag may dumalaw, kaibigan, magulang ka, kapatid, kamag-anak, pag uuwi na yung dumalaw, sasabihin ng dinalaw, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Kung ang pag-iingat nasa tao, wala sanang ma-aksidente. Kaya ang mabuting katuwiran, yung gamitin natin yung katuwiran ng Panginoon. Nasa anumang parte ng atin, mga lakad, mga buhay, mga ginagawa, lagi natin kasama ang Panginoon. Ibig sabihin natin, uwi ka na ba? Ingatan ka ng Panginoon. Sa buhay panalangin, Panginoon, ingatan mo yung habang mahal sa buhay. Maganda yan eh. Ibig sabihin, nasa puso natin ang Panginoon. Inaalalaan natin lagi ang Panginoon. Ibig sabihin, sa anumang kalagayan natin, ang bibig natin, ang puso natin, ay sa Panginoon sana. Purihin ang ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Na ating ginagamit yung katuwiran na ang Panginoon nasa puso natin. Nananalig tayo sa Kanya. Dahil hindi sa sarili natin gawa, tayo ay magagawa. Sabi ng Panginoon,
ang tao mabuhay sa mamatay, oo, ay ang Panginoon. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, hindi tayo namamatay sa ating sarili. Ibig sabihin, ang Panginoon talaga ang gumagawa sa atin. Kaya kailangan natin na lagi tayo sa Panginoon. Purihin ng ating Panginoon. Isang bagay yan na kapag nanampalataya na tayo sa Panginoon, naiiwasan na natin yung paggawa ng masama dahil alam natin ang Panginoon nasa puso natin, ang kanyang espiritu. Mahiya ka nang gumawa ng masama. Bakit? Andyan ang Panginoon kasama mo. Yun ang kaisipan dapat natin dala upang yung mga paggawa ng kasamaan ay hindi natin magawa dahil mananampalataya ka sa Panginoon. Ang sabi nga ng kasulatan, ng Biblia, ibihis mo ang Kristo. O, binihis natin ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat na mag-alala. Oo. Nasa kahirapan man tayo, kami na mga gano'n naman ng palatay. Ako, may edad na, hindi na ako tanggapin ng trabaho. Wala na akong pinagkakakitaan. Pandemic pa. Umaasa na lamang kami sa tulong ng Panginoon. Oo. Kaya hindi kami gumagawa na manghilak ng salapi dahil sa relihiyon, hindi. Hinayaan namin ang Panginoon ang bahala. Kapag sabi ng Panginoon ang kanyang pangako, hindi tayo magpapalimos ng tinapay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya magila ng mananampalataya, yun ang dapat natin ginagawa. Na pagdating sa pananampalataya, ang Diablo ay nananampalataya din. Kaya dapat ang ating pananampalataya sa Kanya ay mas maigi. Alam natin kung ano ang ating pananampalataya. Kaya ang pagsamba sa ating Panginoon, hindi na yung simbahan ito. Babasahin natin. Ang sabi dito sa Isaiah 1:13, huwag na kayo magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insinso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung piyesta ng bagong buwan, araw ng Sabat, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, ang pagsamba ay hindi na kagaya ng ginagawa ng kautusan ni Moises, na ang kanilang mga handog dinadala sa simbahan o sa templo. Kaya sabi niya, huwag na kayong magdala ng handog. Ibig sabihin, wala na kasi simbahan. Ang sabi niya, nababagot na siya sa mga alay, yung pabango sa altar, yung mga yung insenso na pabango. Oo. Ayaw na niya, nababagot na siya. Maging sa mga pagtitipon. Saan ba nagkakatipon ang tao? Sa simbahan, sa relihiyon. Oo. Yung mga kapistahan, ayaw na ng Panginoon yan. Oo. Yung pagsamba, ito, yung sa mga Hudyo, araw ng Sabat. Pagsamba ng mga Hudyo, ito sa Sabat. Ayaw niya. Kaya mga gilo naman ng palataya, kailangan natin ang umutos na atin susundin yung sa Panginoon. Kaya tayong mga miyembro, hindi naman natin kailangan ang marami pang alam sa Biblia. Ang kailangan lang dito na marami alam yung makapagpapahayag ng salita ng Bayan kung paano natin susundin. Sa atin mga miyembro, ang kailangan na lang natin, una, sabi ng Panginoon, sumampalataya ka sa Kanya. O, sampalataya natin ang ating Panginoon. Ikalawa, iwanan natin ang kasalanan. Ikatlo, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ano ba ang mabuti sa ating kapwa natin maibibigay? Halimbawa, sa amin na tinuruan ng Panginoon ng salita niya, ang amin mabuting gagawin, tulong sa tao, yung maipahayag ang salita ng Panginoon upang higit na mahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa na susunod sa atin pagpapahayag ng salita mula sa ating Panginoon. Yun. Sa mga magaganda ang buhay, maaaring magbigay kayo ng tulong sa mga naghihirap. Ayun. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, ang pananampalataya, sabi ng kasulatan,
Juan 3, talatay 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Panginoon Diyos ay sumasa kanya. Kaya mahalaga yung pananampalataya na aayon sa tanging paraan mula sa taas ng ating Panginoon. Mga gilo naman. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga dito po, kunti lang ating sasaglitan. Sa mayayaman, sabi ni Pablo, unang Timoteo 6, talata 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan hindi nananatili, kundi sa Panginoon Diyos na nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ikagalak natin. O di ba, ang kayamanan hindi nanatili sa tao yan. Halimbawa, masikap ka, masipag ka, sa negosyo, yumaman ka. Pero sa panahon ng ikaw ay pagpapahingahin na ng Panginoon, hindi mo madadala yan. May iiwan yan. O, ibig sabihin, hindi na natili sa iyo. Kaya habang mayaman ka, sabi ni Pablo, maging handa ka sa pamimigay. Maging maibigin ka sa pamamahagi. O, parang si Pacquiao, mga kaibigan, noong magkakandidato na siya, nangangampanya na siya, doon siya namigay tag-1,000. Pero nung hindi pa nangangampanya, hindi siya namibigay ng tag-1,000. Nung mangangampanya, nagbigay na tag-1,000. Oo, mga gila naman yun. Mabuti yun. Pero ang problema, sa kanyang ginagawa, mayroon kapalit yun. Dapat kung magbibigay ka, sabi ng kasulatan, excuse, kung ang kanan mo nagbigay, huwag mong ipakita ang kaliwa. Kaya dapat ang ating pagbibigay ay lihim, hindi dahil sa ipinapakita mo sa mga tao. Kaya sabi nga ang kanang kamay mo kung magbigay, huwag mo ipakita sa iyong kaliwa. Sabihin, kailangan tago ang pagbibigay mo, hindi dahil sa maparangalan ka ng tao. Ang karangalan kasi dapat sa ating Panginoon Diyos lang, hindi sa atin. Bakit? Wala naman tayo eh. Hindi atin lahat yan. Ang sabi ni Job sa kanyang aklat, sa aklat na Job, hubad ako na inilabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad din ako babalik sa dako. Ibig sabihin, babalik siya sa lupa, sa kanyang kamatayan. Hubad. Walang dala. Sabihin, wala siyang dala. Oo. Kaya pinanganak tayo na walang damit. Sabihin, wala tayo pag-aari sa lupa, sa mundo. Kung mayroon man, saan galing sa ating Panginoon Diyos yan. Kumbaga, ikaw ay tagapangasiwa lamang ng kayamanan ibinigay siya ng Panginoon. Kaya, kung mayroon kang biyaya na ibinigay ang Diyos sa iyo, huwag mong sabihin na sa iyo. Ang pag-aari kasi ng isang tao, yung siya ang gumawa ng salapi, siya ang gumawa ng lupa. Saan galing ang salapi? Sa lupa, sa mga halaman, sa mga dahon. Ang gumawa ng lahat ng bagay yan, ating Panginoon Diyos. Hubad nga tayo. Kaya kung mayroon man tayo, biyaya, sabi ng Panginoon, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. O diba? Kaya kung maaari, sabi ko nga huwag na lang ako tatanggap kasi para kung maaari ako ang magbigay. O diba? Yan ang ating ginagawa, awa ng Diyos. Binigyan ako ng Panginoon ng pagkaunawa ng salita, tinuruan niya ako. Kaya ito binibigay ko sa inyo na sana ang salitang ito ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa mapakinabangan ng mga nakikinig, nanonood. Oo, sapagkat
anumang yaman sa mundong ito, sabi sa aklat ng Marcos, maging iyo man ang buong mundo, ang buong sanlibutan, kung ang iyong kaluluwa mapapahamak. Ano ang buhay natin? Anong buhay? Buhay sa kabila, buhay na walang hanggan. Oo, yan ang ating kailangan. Kaya huwag tayo madamo. Oo, purihin ang ating Panginoon. Oo, sa Panginoon namimigay eh. Kahit napakita ang tao yan, namimigay siya. Oo. Kaya sabi ng Panginoon, gamitin niyo ang kayamanan sa pagtulong upang kung maubos yon, tanggapin kayo sa bahay na walang hanggan. Ang ganda. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng kasulatan, sabi ni Pablo, ang nag-ipon ng labis, ang nag-ipon ng marami, ay hindi lumabis. Ang nag-ipon ng kakaunti, ay hindi kinulang. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin ng Panginoon, sa mayaman at sa mahirap, yung mayaman, pinunan yung kahirapan ng isa. Oo, ganun po yun. Kaya ang Panginoon, ang kayamanan ng ating Panginoon Diyos, ibinigay sa atin ang kanyang anak, ang Kristo. Purihin ang Panginoon para matubos tayo, para tayo makasama doon sa kanyang kaharian. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Panginoon Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana masa puso natin yan. Hindi man tayo mayaman sa salapi, kung ano ang atin, binigay ng Diyos sa atin, yun atin magawa. Ay tulong sa ating kapwa. Sapagkat sabi ng kasulatan, ang Panginoon ng aral, may nagtanong. Sabi ng tao, Guro, paano ako, teka, basahin na lang natin. Nasa Mateo 22, ang talata ay 36 hanggang sa 40. Ang sabi dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan ang pangunang utos. At ang ikalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya yun po ang pag-ibig. Para maging totoo ang ating pag-ibig sa Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, lahat sa buong katawan natin, buhay natin. Yun ang pag-ibig natin sa Diyos. Na tulungan natin ang ating kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Paano mo ibigin ang iyong kapwa kung ang mga itinuturo mo ay lihis sa kalooban ng ating Panginoon? Kulang. Kaya mga gilo naman ng palataya, marami pang bagay tayo na dapat maalaman. Ngunit, sa mga ibang pagkakataon na, sana patuloy tayo na makiisa sa ating Panginoon. Dahil ang atin gagamitin sa ating pagsama sa Panginoon sa kanyang iglesia, o na siya ang magtatayo, hindi tao, at siya rin ang mangangasiwa, hindi tao, ay ang ating pananampalataya ang gagamitin natin. Pagka ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon, nangangahulugan na kaisa ka na sa Panginoon. Yun ang iglesia. O, ang bawat nananalig sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, yun ang iglesia. Hindi relihiyon na, kahit na may relihiyon ka, kung hindi naman ayon sa itinuturo ng Panginoon, ang tawag doon nasa labas. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga gilo naman ng palataya, ang ating huling basa ay ganito. Sa aklat ng mga gawa, 4:12, Juan 14:6, Juan 11:25 hanggang 26. Ang sabi dito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan,
Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Sino ito? Na walang ibang pangalan na dito sa lupa na tao wala. Sino ito? Ang sabi sa Juan 14:6 talata, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya nasa Panginoon lahat yan. Siya ang tagapamagitan, hindi si Maria. Ang Panginoon tagapamagitan natin. Kaya diretso na tayo sa Diyos dahil ang Panginoon ay ang Diyos. Diyos ang Panginoon. Kaya pagka sa Panginoon na tayo dumiretso na, hindi na tayo dadaan sa tao. Oo, kaya inalis na ang mga tao. Dahil ang tao kung minsan, doon na nananampalataya sa kausap sa tao, hindi na sa Panginoon na siya ang dapat natin bigyan ng karangalan palagi. Oo. Sa Juan 11:25-26 sabi, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, at ang sino mang nabubuhay, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman. Ang tanong, sinasampalatayanan mo ba ito? Dapat na sa Panginoon tayo sumampalataya siya. Hindi sino man. Walang sino man. Huwag tayo iwalay sa Kanya. Gagamitin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang pananampalataya, ang sabi dito, sa Lucas 18:8, sinabi ko sa iyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya hindi hanapin kung saan ka reliyon sumama. Ang hahanapin ng Panginoon sa lupa pagpunta niya rito, yung ating pananampalataya sa puso natin, sa bang puso natin. Mga gilo naman. Yun ang ating gagamitin. Hindi natin hintayin na makita natin siya dahil makikita natin siya pagka tayo ay susunduin na pag wala tayo dito sa lupa. Habang tayo narito pa, may buhay pa, hindi natin makikita yan kasi ang hinahanap sa atin ng Panginoon yung pananampalataya, pagtitiwala natin, paniniwala natin sa Kanya. Ang pananampalataya kasi hindi dahil sa nakikita mo. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Kaya mga gilo na mananampalataya, muli sa susunod na ating pagbubulay ng salita ng Panginoon, sana magkaroon kayo ng pagpapahalaga dito. Ito ang mahalaga kasi kahit na maging iyo na ang kayamanan sa mundong ito, kung wala tayo nitong pagsunod sa Panginoon, mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang Panginoon nagtitiis sa katigasan ng ating mga puso mula noon hanggang ngayon. Patuloy siya na nagpapahayag ng salita dahil mahal na tayo niya. Bakit tayo mga gilo naman ng palataya bibigyan ng puwang sa kanyang kaharian kung hindi tayo mahal? Kaya lang dapat may pagsunod tayo dahil yung Kristo nga, yung anak nga, yung bugtong na anak, magandang kalagayan ng subuin siya rito, nagtiis siya, sumunod siya. Sino tayo pa rin tayo sumunod? Tayo alam ko lamang. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa hapon kong ito, siya namin iniiwan ang kabutihan, kadakilaan, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon sa atin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy, O Diyos, na iyong ibinabahagi sa mga tao sa pamagitan ng salita mo na itinuro mo sa iyong inibig na salita upang maihatid sa aming mga kaibigan sa pangalan ng Banal, sa pangalan ng Panginoon. Maraming salamat. Inupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Maraming salamat.